Makakausap po natin ang First Secretary at Consul ng Philippine Embassy doon po sa Maya, Mexico, si Consul Ralph Roldan, para pa rin po doon sa mabigyan po tayo ng larawan o picture sa mga haganapan habang nag-host ang Mexico ng FIFA World Cup 2026. Magandang araw po sa inyo, Consul, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po'y live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Again, thank you for joining us, Consul. Hingi po kami ng general picture dyan sa Mexico, Consul. Kamusta po yung hosting ng Mexico sa FIFA World Cup? And so far, may mga Pinoy din ho ba na nakikibahagi or interesado pong nakikipila sa mga venues, Consul? Hi, well, so far naman after ng initial game ng Mexico versus South Africa nung few days ago, nakita natin medyo maayos na ayos naman dito sa Mexico. The hosting has been so fine so far. So isang game pa lang dito sa Mexico City. At nakita natin na nasa celebratory mood pa yung mga tao. In fact, nung Saturday, nagkaroon ng parade at happy pa rin, no? This is other than the fact na nung Friday nag-celebrate din sila, Saturday meron isang parada at continuous yung celebration ng Mexico. So in general, what we can say is medyo okay naman. Ongoing, so continuous pa rin yung preparation at paghahanda para sa mga susunod na matches, no? So sa tatlong venues dito sa Mexico City. Ang mga Pinoy naman, well, I'm pretty sure no excited din sila sa naging participation ng Mexico. May mga mahigit po tayong 100 Filipino dito sa Mexico City alone. Pero sa buong bansa ng Mexico may 11,700 po tayong mga Pilipino. At excited po lahat nanonood sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ng laro, lahat na nag-uusap-usap tungkol sa lahat po nagiging mga analyst din, no? At lahat may mga comments at lahat po ay nakikisalo sa pagdiriwang dito ng FIFA World Cup. So parang sa Pilipinas din lang, Consul. Dito sa ating bansa, parang nagsisilbing common denominator sa usapan ho ng sports, ang basketball and even boxing. Diyan po sa may Mexico, gaano ho po kalaki ang football sa kanila diyan? Base na rin po sa inyong pananatili diyan sa embahada sa loob po ng ilang taon, Consul. Napakalaki po ng football, no, dito sa Mexico. Masasabi po buong Latin America ay malalaking fans ng football. Dito sa Mexico lalo na pinapakita na 3 beses na sila lang yung nag-iisang bansa na 3 beses nakapag-host ng FIFA World Cup. At ito nga po itong taon 2026 ang pangatlo nilang pag-host. So malaki. So hindi ang isang Pilipino po either natututo na po ang lahat tungkol sa football or are forced to learn about football kasi kailangan po kung makipag-usap po tayo sa mga lokal dito sa Mexico, kailangan natin na may kunting kaalaman kasi yun nga po kung rabid fans sa mga Filipino sa basketball, ganon din po ang mga Mexicano dito sa football. So kung ang common discussion point sa sports dito po sa Pilipinas ay basketball, diyan naman po sa Mexico parang football ang common denominator, Consul? Yes, tama po, no. Dapat may kunting alam or meron kang nababanggit na mga teams dito para makakapag-join din sa conversation kasi nga importante po yung football. Malaki pong football na bansa ang Mexico at dapat common denominator po talaga ang football para sa lahat. Pero para ho sa mga Filipino community ho dyan, Consul, may mga idinadaos din ho ba ng mga parang sarili pong kanilang mga viewing party o sumasama din ho ba sila sa mga Mexican viewers o kung hindi man, work as usual pa rin para ho sa kanila, sir? Well, for nung panahon ng oras ng games, marami pong offices at mga opisina ang nag-declare ng work from home. So nung unang araw po ng laro dito sa Mexico City, marami po I'm pretty sure nanood sa mga bahay-bahay at meron din po sumasali sa mga viewing parties or meron din pong mga bars at restaurants na nagsasagawa ng viewing parties at marami pong mga Pinoy, ilang pong Pinoy ang sumali or nakinood
nanonood sa mga bahay-bahay nila. Kami din po sa opisina may bukas po, may narinig po kami on the side, no, ng mga ganito ng laro ng part ng game. So lahat ng Pilipino po in one way or another naki-participate po sa World Cup dito sa Mexico. Sabagay marami ho sila, no? Sabi ho ninyo kanina, mga 11,700 ano? Mga Pilipino ho dyan sa may Mexico. Bobo Ever, with your follow-up kay Consul. Right. Consul, kapag yung team naman po ng Mexico nakikipaglaban, may deklarasyon po ba ng holiday para sa public viewing or para po ipakita na rin po yung kanilang suporta sa mga Mexican football players? Yung unang laro po yung initial game ng Friday, meron pong ganong ginawa yung pamahalaan ng Mexico na nagdeklara sila na walang pasok at may mga opisina po nagdeclare na rin na work from home. Kasi po, may marami-rami ding bagay kasi siguro na ina-anticipate nila yung traffic sa daan kasi nga po maraming manonood at umabot po kasi na so happened na sa nung Biyernes din po nung unang Friday ay meron din po mga welga sa daan. So, minabuti na po ng gobyerno ng Mexico na ay pa-work from home na lang po ang mga estudyante at maraming mga trabahador. Pero hindi pa titignan po natin sa mga susunod na mga araw. I think mayroon pong laro sa 19 if I'm not mistaken. Tapos so tignan po natin kung ulit mag-anunsyo ang gobyerno ng work from home or i-holiday nila altogether. Consul, may mga serye din po ng protesta sa mga kalsada at maging sa mga viewing areas. Kamusta naman po yung latag po ng seguridad na ipinapatupad ng Mexican government based sa observation na rin po ninyo, Consul? Yun nga po, no, I think magandang measure nga din po yun ang ginawa ng gobyerno na karamihan ng mga tao ay pag work from home na lang or i-suspend yung classes in case na sa kaso ng mga estudyante dahil importante nga po yung security kasi yung pagkakalam po namin may 8 ibang grupo ang nagbantang magwelga sa araw ng initial day ng World Cup. So ang kinakatakutan po nila ay paparilisado ang mga daan dahil nga po sa malawakang pagwewelga ng mga grupong ito. At syempre din po yung traffic no papuntang sa stadium sa Stadio Azteca tinatawag. Matindi po ang naging security sa perimeter po ng stadium kaya po minabuti na po nila na to increase security measures at hindi po nagpabaya ang gobyerno ng Mexico, nagpadala po lahat ng mga alerts at ng mga guidance. Pati na po sa amin sa embassy na yun din po ginawa namin, no? Ang mga impormasyon na nakuha namin sa gobyerno ng Mexico, ipinasa po namin sa mga Pilipino para magabayan po sila just in case na magkaka-issue sa seguridad. How about po, Consul, yung consular office at embahada po ng Pilipinas dyan sa Mexico? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung mga operasyon po ninyo despite nung mga ganito pong serye po ng mga protesta just in case na may mga kababayan po tayong Pilipino na nangangailangan din po ng consular help, Consul? Tama po yan, no? Kahit nung Friday, kahit nag-anunsyo, maraming opisina, maraming kawan ng gobyerno ang hindi nagsipasok sa kanilang mga trabaho. Ang embahada po at ang section consular ng embassy dito sa Mexico, bukas po kami nung araw ng yun para matugunan kung may mga pangangailangan man ang ating mga kababayan. Sa susunod po, definitely, maintain po natin yung status quo. Kung may pasok po naman, papasok po kami upang kung may mga issues pong kailangan, kami po ay makakatulong. Alright, Bombo Jen. Okay. Consul, thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. From time to time, kung may mga free time po kayo, muli kaming uugnay po sa inyo. Lalo't magtatagal pa po itong FIFA World Cup hanggang sa end part ng July. No? Again, thank you for joining us, Consul. Baka may mga nais pa po kayong iwan na mensahe sa mga listeners, mga viewers natin, Consul, sir. Sa mga nakikinig po ng Bombo Radio Nationwide, maraming salamat po. Pagtuloy po tayong tumangkilik sa Bombo Radio at kung may mga para sa mga init na balita, kami po ay handa mag-share ng mga balita at impormasyon na sa tingin namin kakailanganin ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo.
si Consul Ralph Roldan, mga kabumbo. Siya po ang First Secretary and Consul. Yan po yung nakabase doon sa may embahada ho ng Pilipinas doon sa may Mexico. Kaugnay pa rin po doon sa hosting ng Mexico. Isa po ang Mexico sa 3 bansa na mag-host sa FIFA World Cup 2026. At sa ngayon nga, as per data o datos ng embahada, mayroong mahigit 11,000 mga Pilipino na naroon po sa may bansang Mexico. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.